Oy, part 4 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Kanya-kanya nang pasikat ang mga estudyante para makakolekta ng mas maraming credits, at nangangailangan sila ng at least 7,200 credit points para makausad sa Upper Institute. Dito na nga pinakita ang matagumpay na paglusot nila Colette at Sion na parehas nakakuha ng lampas 7,200 points, samantalang ang bida natin na si Will ay nahihirapan pagkat nalilimitahan sa pakikipaglaban, at di nga makagamit ng magic na siyang laging binabanat sa kanya ng bashers niya. Di naman nagpahuli ang iba pang estudyante at nagpamalas ng kanya-kanya nilang natatanging lakas, na pinakilalang sila Wignall Lindor, Lihana Owenzaus, at pati na rin itong bida-bidang si Julius Rienberg na binanatan maging exam golems ng iba, na lahat may higit 10,000 credit points. Habang nagyayabangan ang mga top students na lubos kinamamanghaan ng lahat at sure ball na raw ang pag-usad sa Upper Institute ay ito naman ang ating bida, nagmo-moment sa tabi at halos 5,000 lamang ang credits points, dagdag pa na last year na nga raw niya ito ngunit nanganganib pa na hindi makagraduate. Tabi hampas lupa, banat na nga ni Julius kay Will na nananahimik lamang sa tabi, at umalis daw sa paningin niya ang mga walang bilang na slap soil ng kanilang akademya. Sorry naman itong bida natin at tumabi, habang pinag-uusapan ng mga bully ang tungkol sa darating na Grand Magic Festival na sigurado raw ma-scout itong si Julius. Maging sa kantin ay ito rin ang bukang bibig ng lahat, maski itong si Colette at kinulit na nga ang ating bida na dapat ma-scout si Will sa darating na Grand Magic Festival, lalo na at napakababa nga raw ng credit points nitong bida natin. Ito nga lang daw ang tanging paraan bukod sa pag-abot ng 7,200 points para makapunta ng tower, on the spot, kaya pag sumikapan daw ni Will na ma-scout, mariing pagkulit na nga ni Colette sa ating bida. Pa-flashback na nga itong si Will tungkol sa Grand Magic Festival, kung saan isang event na ginaganap sa Rig Arden Magical Academy kada 2 taon, at binubuo ng iba't ibang kompetisyon. Ito rin daw ang panahon kung saan bumababa ang mga high mages mula sa tower para mang-scout ng mga malalakas na estudyante, kaya naman gigil na gigil itong si Colette na kumbinsihin siya na banatan ito pagkat kung susumain daw ay tila ito talaga ang sukatan ng sinuman para makapasok sa tower. Sacred Elf's Wand Elif Canaan, Lighting Lord's Wand Thorzo's Fast, Ice Maiden's Wand Albus Vina, Flame Emperor's Wand Inkenya Barem, pati na rin ang Light Sovereign's Wand na si Mysterious Noah, mga kasalukuyang Magia Vander na pinangungunahan ng mga major factions, at isa nga lang daw sa mga factions na ito ang pumili sa'yo, ay sigurado na ang pag-usad mo sa tower, todo-tadong panghihikayat na nga ni Colette kay Will. Parang imposible naman yan na rekta na sa tower kahit kulang pa sa requirements ng graduation, pagtataka na nga ng ating bida, ngunit ayaw talagang magpaawat ni Colette at may mga tinatawag pa raw na watchers, na naghahanap ng mga talentado at dinadala rekta sa tower. Chismis lang naman yan, ribat naman ni Will tsaka wala raw siyang magic para bumida-bida sa event na kung tawagin nga ay Grand Magic Festival. Pilit pagkumbinsi pa rin nga si Colette at pagkakataon na rin daw ito ni Will para patunayan ang sarili niya, ngunit kontra talaga ang bida natin dahil sa mga nangyari noong second year sila, kung saan sinubukan niyang sumali ngunit pinagbabato lamang siya at pinagtabuyan ng mga manunood at kalahok. Sa bagay, ika na nga lang ni Colette at isang araw ito sa mga pinakamalalang festival na nangyari sa kanilang akademya. Di naman nawala ng pag-asa si Colette na engganyohan si Will pagkat meron naman daw iba pang scouts na pupunta sa festival na ito bukod sa mga taga-Rig Arden, at kahit di man daw sila makuha para makausad sa tower, ay marami naman daw ibang oportunidad na magbubukas para sa kanila. Sinang-ayunan naman ito ni Will at perfect opportunity daw talaga ang Grand Magic Festival para maipakita ang iyong abilidad sa iba. O diba, kaya saktong pagkakataon talaga ito para ma-market mo ang sarili mo friend, banat na nga ni Colette kay Will. Paulit-ulit bagay kamo pangalan mo sa'yo, ribat naman ni Will sa dalaga hanggang sa matigilan ang dalawa nang may mapansin na hidden barrier sa may lockers. Dito na nga nila ginamit si Kiki para i-dispel ang barrier magic, na siyang tunay kalaunan na tanggal nila, at dito na diskobre ang isang lihim na lagusan papunta sa ibaba. Tinungo na nga ito ng dalawa at dito nakita ang ilang mga estudyante na ginawang underground pasugalan ang nasabing lugar, at pinagpupustahan kung sino raw ang mananalo sa darating na Grand Magic Festival. Lubos na gulat na nga ang ating bida nang makita si Sion sa lugar na ito,
na uminit na naman ang ulo kay Will kaya inunahan na ni Colette at huwag na raw masubok-subukan ng baliw na banatan na naman ang ating bida kundi makakatikim na raw talaga ito sa kanya. Di na nga napigil ang sumingit ng mga alipo race ni Sion at relax nga lang daw ang mga person, tsaka nandirito lang naman daw sila kasi syempre curious lang naman daw ang boss nila sa kung bakit wala ito sa top 3 ng pinagpupustahan. Kinabwisit na nga ito ni Sion at manahimik daw ang dalawa, na narinig na nga maging ng mga estudyante sa baba at eksena na naman si kuya mo, na may pa-explain pa na kaunti lang naman daw ang lamang sa kanya ng top 3 regarding sa mga puntos, tsaka kung sa magic skills lang naman daw ay kapantay niya naman ang mga ito, sabay walkout ni Gago at bakit niya raw kailangan mag-explain sa mga ito. Kinabukasan matapos ang kanilang klase ay dumamoves na naman nga itong si Colette kay Will, at kung pupunta nga raw ito sa dungeon ay pwede namang samahan niya ito. Sorry naman agad ang bida natin at trabaho mode nga raw siya ngayon sa bar ni Aling Gina, na kinalungkot naman ng pumapag-ibig na dalaga. Kinagabihan ay pinakita na ngang nagtatrabaho si Will sa bar ni Aling Gina, na puno ng mga manggagawang dwarfs na kagagaling lang din sa kani-kanilang mga trabaho. Pagkamangha naman ang ipinabatid ng isang dwarf kay Will na nagngangalang Donan, at ibang klase daw ang ating bida dahil sa umaga raw ay nagde-deliver ng mga dyaryo, tapos buong araw estudyante, at pagdating ng gabi waiter pa sa bar ni Aling Gina, abat di raw ba napapagod ang binata. Ayon naman kay Will ay di nga raw siya eligible sa scholarship kaya no choice siya kundi ay magtrabaho, para matustusan ang kanyang pag-aaral. Hoy puro kayo chismisan dyan magtrabaho ka Will, buti pa yung tropa mo tignan mo ang sipag-sipag, banat na nga ni Aling Gina dito sa ating bida, nakasama pala ang kanyang roommate sa pagtatrabaho, at magdala pang araw ng isa pang part-timer since kinukulang sila sa tao. Panggagatong naman ang banat ng ibang dwarfs at di na nga raw ito kailangan, pagkat pangdalawahan naman na raw ang trabaho ni Will, na kinainis ng ating bida at pinagkakaisahan siya ng mga dwarfs na itinuring na siyang tila kapamilya nila. Nagtaka naman si Rusty at kung okay lang daw ba si Will na nagtatrabaho dito na di naman kitaasan ng sweldo, sa pwede naman daw siyang humingi ng tulong kay Professor Wertner na makahanap ng mas maayos na trabaho. Nakakahiya na nga raw sa kanilang professor at marami na itong nagawang pabor sa kanya ayon dito kay Will, tsaka gusto niya raw ang dwarfs dahil mababait daw ito bagamat mga lasenggero, at sa kabila raw ng ganito siya ay tinanggap siya ng buong buo kaya malaki ang respeto niya sa mga ito. Walang ano-ano'y nagkataong napadaan sila Julius sa bar na pinagtatrabahuan ni Will, at nang makita ang ating bida ay natawa at dito raw pala nagtatrabaho ang walang kwenta kasama ang mga kapwa niya walang kwenta. Bastos ka anong sabi mo bata, banggit na nga ni Donan at nagpantig ang tenga sa narinig mula sa bida-bidang estudyante, di naman nagpapigil ang estudyante at huwag daw siya matitig-titigan ng walang kwentang dwarf, na mga sampad lang naman daw ng kanilang mundo kaya manahimik at alamin daw ang lugar sa kanilang lipunan. Ano na wala bang magsisilbi sa akin, sigaw na nga ng untitled racist feeling bida ng palabas na estudyanteng si Julius, habang galit naman ang nadama ng mga dwarfs ngunit walang magawa pagkat mga dayo lamang sila sa lugar na ito matapos mawasak ang kanilang mundo gawa ng celestial host, at di tulad sa Trato sa mga elves ay mabababa ang tingin ng mga mage sa lahi ng dwarfs, na siguradong mapapatrouble kapag pinatulan ang kapakyu-pakyong estudyante, di pa nga natigil ang mga bida-bida at nilate pa ang pagkaing isenerve sa kanila sa bar, at tinalo pa raw pagkaing aso at baboy na di raw nakapagtataka pagkat gawa ng mga kapwa nito. Mga walang hiya umalis na lang kaya kayo sa mundo namin, pagpaparinig pa nga ng buwisit na di na nga kinaya ng ating bida na palampasin lamang, sabay nilapitan ang mga mangmang. Bawiin niyo mga sinabi niyo, mga salitang lumabas na nga lang sa bibig ng seryosong bida natin, at ang pagkain nilalay daw nila ay dog at pawis ng mga dwarfs. Di wow ano pakiko, magsama-sama kayo ang babaho niyo, sabay sipa ng walang hiya sa pagkain na tumapon sa damit ni Will. Di na nga napigil ni Will ang galit niya at sinalangsang sa sahig ang dalawang kasama ni Julius, na rekta nakatulog sa lakas ng sub-sub sa sahig. Abat si Kuya Julius mo pa nga may gana magalit at naglabas ng pambihirang nagyayelong aura na siyang unti-unting nagyelo sa bar ni Aling Gina, at di raw ba kilala ni Will ang binabangga niya. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira nito kay Will hanggang sa na-corner ang ating bida at isinalansang sa isang pader. Tama na yan sigaw na nga ng mga dwarf habang sa tabi ay nakahanda na ring umataki anumang oras ang roommate niyang lalaki, hanggang sa matigilan si Julius nang makita ang seryosong mata ni Will, at di raw sapat na tapusin niya ito ngayon kaya sumali raw ito sa darating na Grand Magic Festival at doon niya ito pupuksain sa harap ng madla at scouts.
Walang patumpik-tumpik na tinanggap naman ito agad ng ating bida at kapag nanalo na raw siya ay siguraduhin nitong bida-bida na humingi ng tawad sa lahat ng dwarf. Pasigurado na rin Lods na mag-like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.